Nasabi na ng Presidente, kailangan imbestigahan si Mayor Alice Go kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At pinag-iigting ng PAOK na imbestigahan ang maraming klase na peking Pilipino, no? Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At maraming katanungan ang dapat pang alamin, no? Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. Grabe mga utol, napakaraming involved dyan. Okay? Napakarami. Mga matataas na opisyal, maraming dawit dyan. Okay? Ayun nga. Pero under investigation ito. Sana lamang ay wag magkaroon ng mga under the table para mapatawan ng kaparusahan yung mga nagkasala. Hindi lamang si Mayor Alice Go. Kung sakali man, ay napakalaki. Sabi nga ni Gibo Teodoro, Secretary Gibo Teodoro, ay ito'y crime syndicate, no? Sindikato ito. Sobrang laking operasyon ito, mga utol. To the point na well, anyway, di ba? Hindi yan basta-basta. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung villa. Yung pinakitang building nung ni-raid itong Pogo sa Banban Tarlac, at hindi lamang yun, may mga tunnels pa. Di umano para takasan ng mga kung sino mga point person. And then yung isang nagmamay-ari ng building, pinakita sa Senado yung bahay. Ang bahay ay napakaliit. Para ikaw yung magmay-ari ng isang korporasyon, 'di ba? Galing eh, puro peke yung address, puro peke yung mga pangalan, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Siyempre tututukan natin ito dahil isa itong national issue, mga utol. Ito ay tungkol doon sa issue ng mayor ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Go. At dun sa Pogo operation, syempre, itatanggi ito. Pero hanggat hindi napapatunayan at tuloy pa rin ang hearing, hindi natin pwedeng sabihan ng kung ano pa man. Ang atin ay ilahad kung ano man yung available dito sa atin. Okay? Na mga impormasyon. So pagtatagni-tagniin lamang natin dahil etong si President Bongbong Marcos ay sumagot na rin sa isang interview sa kanya tungkol sa nasabing issue kay Mayor Alice Go. Pakinggan muna natin. Sir, Thomas from Wanda Radyo Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to visa stricter visa rules? Let me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan nang gagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya papantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila. Magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbasaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga
nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa, at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng, ito yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Parang napapansin, kung napapansin ninyo recently, no? Pero hindi ko nilalahat, hindi ko nilalahat. So talagang alam natin ang mga Chinese ay negosyante yan. Hindi ko po nilalahat. Pero marami rin pong nauhuling mga illegal na aktibidades o yung mga kasong kriminal, kagaya ng mga droga, mga bypass, ang kadalasang nag-ooperate mga Chinese nationals. Pero hindi ko po nilalahat. Okay, para hindi po kayo. Pero alam nyo, na totoo yung sinasabi ko. Anyway, maidagdag ko lang, trivia lang to, no? Dati, way back before pandemic, ako yung nakapag-travel, no? Somewhere in China, na nakalabas-pasok ako sa kanilang, from Macau, nakapasok ako ng China. So, hindi mahigpit sa kanila. Pero recently, mga utol, pag galing kang Hong Kong, tas tatawid ka ng China, ay bawal na ang Pinoy. O, yung Filipino passport. Okay? Pag Pinoy ka, bawal na. Pero 51 countries, according sa kanila, pasok pa rin. Okay? Okay pa rin. Nakakalabas-pasok pa rin. Pero ang Pinoy, hinigpitan nila. Syempre, alam na natin dahilan. Dapat ba na ganun din ang gawin natin? Kayo bahalang humusga doon. Tuloy muna natin to, ha? Sinabi ko lang. Oo, mahigpit po sila ngayon sa China sa pagpasok ng mga Pinoy sa kanilang bansa. Okay? Hindi ko po sinabing bawal. Parang pwedeng hindi bawal, pero napakahigpit po. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sir, matulong po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban Mayor Alice. Yung hearing sa Senado, Bamban Mayor Alice Go. Sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan dahil rinade natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Tama. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Tama. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Okay mga utol. So malinaw yan mula yung President Bongbong Marcos na talagang iimbestigahan itong kaso o itong hinaharap ni Mayor Alice Go. Nga naman, no? Paano? Kung napanood nyo yung unang hearing, ewan ko kung yun yung unang hearing, pero napanood nyo yung sagot niya sa Senado, talagang hindi siya sigurado, pati doon sa pag-aaral niya. Hindi ko po alam, hindi niya nga alam kung kailan siya nakatapos ng high school, hindi niya rin alam kung paano siya nakapag-college. Basta sabi niya homeschool siya. At yung birth certificate niya, di umano, galing sa Senado, parang late registration, no? 17 years old na siya nung ma-register. Diba parang doon pala nakapagduda na. Nakakapagduda pa one thing. Paano siya naging mayor? At yung mga sagot niya nung hearing sa Senado, talagang puro hindi niya alam. Yung mga and then yung tanong sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi ko malimutan, mga utol, tinanong siya kung kanya yung lupa, nung kanya yung lupa, doon sa may tinayuan ng mga buildings para sa Pogo operation. Ngayon, wala daw siyang kinikita doon. Parang ganon. Basta sobrang labo. Meron po ako niyan dito sa ating channel. Tingnan nyo na, sobrang labo pa ng kanyang mga kasagutan, kaya lalo siya nagiging questionable. Ngayon, kung siya ay inosente, gaya ng kanya sinasabi, maaari niya yung maglabas. Marami siyang pwedeng ilabas na lalabas ang katotohanan. Pero kung ito, mga utol, pero gaya nga nasabi ng karamihan, ito po hindi lamang, malamang hindi lamang siya
may mga tao sa likod nito. At napakalaking operation nito mga utol. At ngayon, dumako na tayo sa sasabihin o sa sinabi sa panayam ng ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro, mga utol, para mas maunawaan natin, ha? Para mas makita nyo yung kanyang kasagutan tungkol dito sa issue na to with Bamban Mayor Alice Go. Ayan, no? Defense Secretary Teodoro sa investigasyon kay Bamban Mayor Go. Okay? So dito medyo marami siyang sinagot, pero syempre hindi detalyado dahil ongoing pa ang investigation. Tuloy muna natin. Pakinggan muna natin. Nasabi na ng Presidente, kailangan imbestigahan si Mayor Alice Go kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At pinag-iigting ng PAOK na imbestigahan ang maraming klase na peking Pilipino, no? Tama. Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At maraming katanungan ang dapat pang alamin, no? Tagutin. Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. Grabe mga utol, napakaraming involved dyan. Okay? Napakarami. Mga matataas na opisyal, maraming dawit dyan. Okay? Ayun nga. Pero under investigation ito. Sana lamang ay wag magkaroon ng mga under the table para mapatawan ng kaparusahan yung mga nagkasala. Hindi lamang si Mayor Alice Go. Kung sakali man, ay napakalaki. Sabi nga ni Gibo Teodoro, Secretary Gibo Teodoro, ay ito'y crime syndicate, no? Sindikato ito. Sobrang laking operasyon nito mga utol. To the point na well, anyway, di ba? Hindi yan basta-basta. Nakita nyo naman kung gaano kalaki yung villa. Yung pinakitang building nung ni-raid itong Pogo sa Bamban Tarlac, at hindi lamang yun, may mga tunnels pa. Di umano para takasan ng mga kung sino mga point person. And then yung isang nagmamay-ari ng building, pinakita sa Senado yung bahay. Ang bahay ay napakaliit. Para ikaw yung magmay-ari ng isang korporasyon, 'di ba? Galing puro peke yung address, puro peke yung mga pangalan. So walang matukoy, pero ayon sa DILG, at ilalagay ko bago matapos ang video na ito'y under investigation na, okay? So ipinasa na ito sa yung kay issue ni Mayor Alice Go, pinasa na sa ombudsman. So ombudsman po kasi ang may kapangyarihan na magtanggal ng mga tao o yung mga nakaupo sa pwesto, yung mga nasa gobyerno. Okay? Yun po ang trabaho ng ombudsman. Okay mga utol, tuloyin muna natin. Ang DILG ang naghain nung file, okay, nung mga ebidensya. Okay? Nung mga pag-iimbestiga. Tuloyin muna natin to. Mamaya, lalagay ko yung video mismo sa dulo nito. Yung tugon ng DILG o ni Secretary Abalos tungkol doon sa issue ni Mayor Alice Go. Okay? At ng mga taong involved sa Bamban Tarlac, kung ano pa man. For me, it is a question of governance na kailangan magkaroon ng tugon, no? Ang mga kinauukulan. Tama. Ito ay matinding iniimbestigahan ng PAOK at ng Solicitor General ngayon. Ayan Ayan ang mga nag-iimbestiga, yung PAOK, no? At yung Solicitor General, mga utol, yun po yung dating Bureau of Justice under ng Department of Justice na siya nag-iimbestiga naman sa mga ganyan, no? Parang basically, etong Solicitor General, Office of the Solicitor General, ito po yung law firm ng Republika ng Pilipinas. Okay? Para malinaw lang sa ating lahat. Tuloy na muna natin. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal activities ng Chinese nationals at mga subversibong elemento nila, pati na ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid outlets na aming
in a whole of government approach, masusing pinag-aaralan dahil ito yung matinding katotohanan na dapat nating bantayan. Okay, dapat naman talaga, 'di ba? Dahil lumalala mga utol. Malinaw 'yan. Pwede ko one thing na pwede ko linawin sa inyo na one thing's for sure. Hindi yan dito nagtatapos. Hindi yan dito nagtatapos mga utol. Napakarami niyan, napakalawak niyan. At malamang sa malamang kung yan na yung operasyon na yan napakarami pong sangkot dyan na mga government official at matataas na katungkulan sa ating kapulisan. And then, again, doon sa sabi nga ng isang nalimutan ko sinong politiko Pag may mga ganito daw issue, sa national issue na sangkot ang mga government official, kadalasan daw po, kadalasan ay totoo. Okay? Hindi ko po sinasabing laging totoo, kadalasan totoo. Okay ha? Malinaw yan. Tuloy muna natin. So, ang key dito ay local governance din. Doon sa Bamban, imposibleng ganun kalaki na 32 buildings na establishment, napakalaki, na mangyayari ang mga illegal na gawain na walang nagtatanong. Totoo. Yan ang mga dapat sagutin. So, walang nagtanong sa mga nakaluklok, sa mga nakapwesto, sa kapulisan pa lang Madalit sabi, bayad. May mga nabayaran. Hindi ko po sinabing binayaran sila lahat. May mga nabayaran. Sabi nga sa investigasyon ng Senado, hindi na daw nga binayaran yung yung mga nakabababa yung mga nasa taas na nirektahan. So sabi ni kung hindi daw nagkakamali, Senator Sherwin Gatchalian ang nagsabi na hindi na alam rin nila kung paano magbabayad. Ang binayaran nila yung mga top officials, yung mga bossing, para hindi magalaw ang kanilang operasyon. Okay? Mga linaw yun. Yung sinabi ni... diba? Maraming involved dito at pwedeng dahil kadalasan ng mga high-profile cases dito sa Pilipinas, pwedeng ito yung mabaliwala. O kung ano pa man, ang makakulong dito yung mga maliliit na porsyento nung sinasabi ni Secretary Go Bochadoro na sindikato. Pwedeng maliit na portion lamang, okay? Magturo lamang sila ng mga pon, okay? Eto lalala to, hindi ako naniniwala na wala ditong sangkot na mataas na government official. Okay? Sorry, meron na po bang report ang intelligence service ng AFP regarding po sa identity ni Mayor? Ang PAOK ang naman lead agency dito. PAOK ang lead agency. So lahat ng activities dito ay nasa ilalim ng PAOK. Sila ang tamang agency na dapat mag-release ng information dito. At ito ay hindi lamang sa press statement, kung hindi legal proceedings na nga ang mangyayari dito pagtapos na yung evidence gathering nila. Okay hindi na medyo mahaba pa to. Hindi na natin tatapusin, masyado tayo humahaba. Malinaw yan. Okay? Iimbestigahan at ang PAOK ang may hawak nito, mga utol. Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Okay? And then, itong DILG, di umano, ay pinasa na sa ombudsman yung kanilang mga files. Okay? So pero nag-create daw sila ng task force ayon kay Benhur Abalos, nag-create sila ng task force para nga dito sa pag-iimbestiga nito. Pero yung pagpapataw ng kaparusahan o kaukulang kung ano pa man ay nasa ombudsman na po. Ito po yung video mismo ng tugon ng paglilinaw ni Mr. Benhur Abalos tungkol sa kanilang kakayahan o kapangyarihan kung hanggang saan lamang ang sakop ng DILG at ano ang kanilang ginagawa hinggil sa issue na to. Ito po yan. Good morning po. Hi Sec, na-mention niyo na rin po kanina tungkol sa Bamban. Sinabi po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat daw managot ang mga dating opisyal ng provincial government and former chiefs of police sa Tarlac dahil sa pagkakalusot nga ng Pogo Hub na ikinokonekta naman kay Mayor Go. Ano po ang take ng DILG and at the same time ng Philippine National Police? Well, can we ask Lord and maski yung mic na yun, Lord and JV? Ito lang kakalaruhin ko
walang kapangyarihan ang DILG na mag-preventive suspension. Wala kami kapangyarihang mag-dismiss ng tao. Wala kaming kapangyarihang magsuspindi ng tao, maski mag-reprimand. Wala po sa DILG yun. Kaklaruhin ko lang yun. Kasi people are expecting. Kaya nga ang ginawa namin dito, nag-task force na lang kami at nirekomenda namin ito. Okay? I just want to put that into its proper perspective. Kaya yung sinasabi ni Sherwin, Senator Sherwin Gatchalian na ganito, ganyan, ganyan. Sana lang maunawaan niya yung aming mandate, yung aming limitasyon, yung limitasyon ng aming kapangyarihan. Gusto ko lang ilagay po iyon sa tamang perspektiba. Lord, can you please, JB, about kay... Yung tanong po was about yung possible involvement ng police sa itong can you sorry? Oo. Yes, sir. Kung may ng, possible ng sanctions police. ba oo sa provincial, ano ulitin ko lang, sir, sabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na dapat daw managot ang mga dating opisyal ng provincial government sa Tarlac and former chiefs of police sa Tarlac dahil sa pagkakalusot ng Pogo Hub na ikinokonekta kay Mayor Go. Ano po ang take ng DILG? Okay. On that po, well, that's something that can be looked at po. Pero so far, ang tinignan po namin ay yung local officials po ng Banban mismo. The mayor and other local officials of Banban. On that po, that wala pang specific findings in that regard pa po. Akalaruin ko lang ang ginawa namin dyan, nagtayo kami ng task force. No? Ganyan na lang pinakamagandang ginawa namin. At yung task force, ang head nun ay through the legal si Attorney JB na nandirito ngayon. Ito yung 7-man team na yung findings namin ay binigay namin sa Office of the Ombudsman. It's up to them kung gusto nilang kunin o kung hindi ito. But if they want us to file a complaint, walang problema. We will file a complaint for them, against them. Okay? Lord, can you give a statement on this? We filed a fact-finding report with the Ombudsman. Ngayon, yung Ombudsman po has the power under the Ombudsman Act it can on its own either suspend or dismiss officials at its discretion based upon the findings. Ngayon po, itong report namin, kung gusto ng Ombudsman that we convert it into a formal complaint, we can also do that po. It's just a matter of verifying it under oath. So hindi naman mahirap 'yon. So at this point po, since it is with the Ombudsman, hindi po namin pwedeng i-detalya kung anong exactly yung findings namin. Pero we can say in general that we found very serious legal implications. So just speaking generally po, there are, when it comes to grave misconduct or gross negligence of public officials, administratively po, ang pwede pong parusa dyan ay either suspension po or pwede rin dismissal from public service. Ngayon po, specifically sa case ni Mayor Go and other local officials of Banban, dahil yan po ay nasa Ombudsman, out of deference sa Ombudsman, hindi na lang namin sasabihin yung eksaktong recommendation namin. Pero we can say po na these are the very serious implications po. Ayan, malinaw yan. Sana luminaw sa inyo Hindi po sakop. May task force ang DILG pero para mag-imbestiga, pero PAOK nga rin ang may hawak ng talagang full investigation ito. Pero sa pagkakaalam ko nga, Ombudsman yatang kung ano man ang mangyayari kay Mayor Alice Go. Anyway, hanggang doon lang muna. Pakikomento ang inyong opinion, mga utol. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles. Hindi have the real South Pride Production. Ako nagpapasalamat. Tututukan natin to. At tudugtungan natin to. Hindi pa tapos tong pahayag ni Secretary Gibo Chodoro. Maraming salamat. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.